O yan, ganyan na lang po muna tayo ngayon. I'm having my coffee while having the vlog. Hindi pwedeng hindi ko ito gawin. Ayokong palagpasin. Kasi may revelation po sa akin ang Panginoon kagabi na tungkol po sa mga pangyayari. Oo nga, ang daming nangyari, pero lahat nangyari taong 2026. Di po ba? And many people are considering 2030 to be the second coming, right? Sabi ko naman bigyan naman natin sila ng tinatawag na consideration regarding this. Kung titignan mong mabuti, it all happened in 2026, ang dami nangyayari. Ilang mga bagay muna yung mga kinonsider natin na baka huhupa pero hindi po humupa. 'Di ba? Sabi natin 2 weeks ago, mukhang mangyayari yung peace treaty. Hindi nagtagal, nabuwag uli. At saka ngayon, marami pong nangyayari sa mundo na kakatuwa at kakaiba. Kaya, ang nakita ko po kagabi bago ako matulog, may bumulong sa akin maliit na boses, no? Hindi naman po ako yung mga bulaang propeta na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa akin, ganun. Hindi. Sa akin po ganito, naiisip ko parang dito sa it all happened in 2026. Kinilabutan po ako mga kaibigan. Lahat ng mga nangyari na napakadami. Alam niyo po ba itong nangyari ng 2026 na ito? Pwede itong mangyari ng sa loob ng mahabang panahon. Pero right now, it all happened in the year 2026. At itong 2030, hindi ko siya matanggal sa isip ko. What? Why? What is 2030? According to them, 2030, it really makes sense sapagkat Jesus Christ namatay sa cross 2,000 years ago. Hindi po ba? Tapos, magdagdag ka ng tawag dito, namatay siya 33 years old. Hindi po ba? Pagkatapos, 2033 pala, sorry. Hindi pala 2030. 2033. Okay guys, 2033. Jesus died. O dito sa ating vlog, wala ako yung tipong papalitan ko ha. Wala akong tipong gagawin ko yung mag-e-edit ako ng video ko. Hindi po ako naggaganon dito. Totoo po, pa nagkamali ako, ganun pala, ganun. Ginagawa ko. 2033. Jesus died on the cross at the age of 30. 2,000 years ago, and then plus 2,000 equals 2033. Ito yung second coming niya. It makes sense. Kung sakaling 2026, kasi 2033 minus 7, that would be 2026. Hindi kaya mag-rapture na ng 2026? Sabi ko naman, Lord, hindi naman po ako nagde-date set, pero kung darating na po kayo, hindi dahil doon sa binilang namin, hindi dahil doon sa kinalkula namin o kinalkula nila or whatsoever, no? Darating po kayo, Panginoon, dahil yun na po yung appointed time ninyo. I told the Lord that. It's all about you. It's all about your power. It's all about your everything, Lord. Kaya darating kayo dahil po sa kakayanan po ninyong tumating muli. Hindi doon sa kakayanan naming manghula. Hindi po ako ganun na tao na nagde-date set, no? Pero itong gusto kong sabihin, if ever may possibility po ba? Well, every day there is a possibility that Jesus will come. Pero may possibility ba yung 2026 mag-rapture, then 2033 will be the second coming? Well, it makes a lot of sense. Hanggang doon lang pong sasabihin ko. It makes a lot of sense. Kasi tadako na po tayo dun sa isang topic mamaya. It makes a lot of sense. Pwede. Pwede po. Kaya lang, tignan po nating mabuti. It all happened in 2026. Kasi ang rapture, wala po siyang signs. Wala siyang senyales. Ang meron lang po sa rapture ay bigla ang pagdagit. At ang rapture revealed kay Paul na apostol sa mga hentil, hindi sa mga Hudyo ang rapture. Kaya nga po nung nakaraang taon, there are some people
who connects the rapture sa mga pista ng mga Jews, ng mga Hudyo, mali po yun eh. Hindi po pwede, sapagkat yung Rosas Yana, iba yun ang ano nila. Feast of Tabernacles po ba yun? O yung yata, no? They believe na yan na raw po yung, pagdating ng Panginoon para sa church. Mali po kasi ang church, yung pagdating niya para sa church, it was a very special revelation exclusive for the church. Para sa iglesia yun, para sa church, para sa ating mga believers na yun. All over the world. Hindi po yung para sa mga Hudyo. Ang ano bang tama? Hindi ba sabi ko, for there will come a great tribulation, yun yung para sa mga Hudyo. Because nga naman, it makes sense dahil doon sa tribulation, doon nila kikilalanin si Jesus as their personal Lord and Savior. As their very own Jewish Messiah. Yung kape ko lumalamig, sandali. Coffee at yes, medyo malamig ang panahon. Thank you, Jesus. Di ba? Okay, balik po tayo sa topic. It makes sense. And besides, ang rapture, pwede siyang mangyari anumang oras, minuto o segundo. In a twinkling of an eye, bago mo pa maipikit ang mata mo, ting! O yun na. Ganun kabilis. It will happen in a sec. Less than a sec o mas mabilis pa sa less than a sec. Jesus yan. Si Jesus Christ yan. He's God. To get His church out of the coming tribulation is His heart for all of us. Para pumasa Kanya tayo magpakailan-kailanman at hindi na dumanas nung tribulation na alam niyang masaklap na daranasin ng mundo. Okay? The Lord Jesus is very wonderful. The Lord Jesus is very kind. The Lord Jesus is very gracious. The Lord Jesus is very powerful. Kaya walang Kristiyano ang mag-a-undergo ng tribulation. Dahil bago dumating yan, uulit-ulitin ko, ira-rapture na tayo ni Lord Jesus Christ. Dahil siya ay mabuti, siya ay matapat. Yung katapatan ng Panginoong Jesus, yan po ang pinanghahawakan po natin. Sobrang kabutihan po niya. Okay? So, pansinin niyo po itong 2026. Huwag tayong lalayo dito. Ang daming mga nangyari. Ang siguro, going back, sa akin ang pinakamalala yung nangyari sa Venezuela. Super duper lakas na lindol, earthquake. Na una, yung 7.2 na supposed to be yun ang mahina. Sinundan ng mas malakas, excuse me po doon. Sinundan ng mas malakas na 7.5. Very rare, kind of happening. Isa pang medyo strange, UFO disclosure. Yung mga taga-ibang, yes. No? Tapos meron nagsasabi ngayon, may mga aswang daw na nagkalat. No? Nakakita raw ng aswang sa iba't ibang lugar. Totoo kaya yon? Well, walang imposible dahil lahat na yan ay evil spirits. Halimbawa, nakita mo yung mahal mo sa buhay, ay, namatay na si mama, hindi ba pati ng mama mo? Pero nakita mo ang mama mo nakatayo dyan sa dati niyang tinatayuan, hindi na po yun ang mama ninyo. Yun po ay demonyo. Yun po ay familiar spirits. Huwag kayong maniniwala na yun yung mother nyo. Dahil ang pag namamatay isang tao, pumupunta na po siya sa dapat niyang puntahan, whether heaven or hell. Kung tinanggihan si Jesus sa hell, kung tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior na maniniwala sa finished work niya sa langit. No? Kaya yung mga nakikita niyang familiar spirits po yan. Mga aswang, mga ganyan. Ako po, naglipa na ang dyablo. Ano po? Pero tayo mga mananampalataya, sabi ng Bible, greater is He who resides in us. Okay? Than he who resides in the world. Si Satan yon. Pero sa atin, Jesus Christ lives in us forever. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa po kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button, share this video. If you share this video, you're not just sharing this video, you are sharing Jesus, His grace, His love towards mankind. Doon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng gospel, ito ay napakahalaga na po na ipahagi natin. Combination po ng end times at gospel ay hindi mapaghihiwalay. Okay? Winawarningan natin ang tao, Jesus is really coming soon. Thank you.